Tapos new, piliin po natin itong text document. Nasusundan po ba? Okay, ulitin ko po ulit. Sa desktop po natin, right click, new, saka text document. So ngayon po, pangalanan po natin siya ng source file. Okay? So, napangalanan na po natin siya ng source file. So, pagka napangalanan na po natin siya ng source file po ngayon, makikita po natin na may source file.txt na po dyan. I-double click po natin para ma-open po natin siya. So, ngayon po, nag-open na po yung ating notepad. Ngayon po dito sa notepad is maglagay po tayo ng gusto nating text na gusto nating umappear po doon sa ating OBS. Okay, example po natin ulit. Halimbawa, gawa po tayo ng parang news sticker. Okay? So, halimbawa, ganito po. Lingayen 3 day 3 webinar is going on. Tapos, maglagay po ulit ako ng isang dash po dito. Lahat ng participants ay nag-i-enjoy. Tapos, dash po ulit. Para sa mga katanungan, i-contact lamang po ang speaker. So, and then lagyan po natin siya ng dash po sa uli. Kasi po kanina, kung mapapansin nyo, meron po yung nagdikit. Okay po. After po nyan, punta po tayo sa file. Kung tapos na po yung ating ang ating pagtatype doon sa ating notepad. So, my dear co-teachers po, pansinin po natin na dire-diretso lang po yung ating text po dito sa ating notepad. So wag po tayong mag-enter po. Wag po tayong mag-move po dito sa my next slide. Dapat po is dire-diretso lang po yan. Okay? After po nun, click file and then save. Ayan po. So ngayon, balik po tayo sa ating OBS. Ayan po. Dito sa ating OBS, click po natin ngayon itong read from file. Ayan po. So, nag-read from file po tayo. And then, click po natin yung browse. At punta po tayo ngayon sa desktop. At hanapin po natin yung source file.txt na ginawa po natin kanina. Yung sa notepad po. So, in my case, nahanap ko na siya. Click nyo po yun and then click open. Okay, ayun po. So makikita nyo po sa ating screen na lumitaw na po yung text na nilagay po natin doon. So ngayon, i-customize ulit po natin. So yung color po is gusto ko na blue naman siya this time. Then okay. Tapos pwede rin po nating palitan ng font. Pili tayo ng ibang font style. Then, wag na po nating i-underline. So, ganyan na lang po, okay. So, masyadong maliit po yung ating text po ngayon. So, balikan po natin dito sa select font. Piliin po natin yung ating size para lumaki po siya ng konti. Let's try po yung 36. Then okay po natin. So lalong lumi pa rin po. So para mapalaki po natin yan at ma-edit po natin ulit, right click po.
and then properties, then select pad po. Or pili na lang po tayo ng iba, yung dati na lang po kanina, yung Algerian na lang po. Then 256 po yung type po natin. And then okay. Okay, so ayun po, nasobrahan naman po ngayon ng laki. So para ano po 'yan, mapalit po natin is gawin pa rin po natin ulit yung parati natin ginagawa na nire-resize na lang po natin yung ating text. Okay po. So ngayon, gusto natin na parang magmukha po na parang news po talaga ito. So same pa rin po yung gagawin po natin. So punta po tayo ulit dito sa may text with source file. I-hide ko lang po muna tong slideshow para wala po tayong ibang makita. Ayan. I-click nyo po yung hugis mata dyan sa may slideshow para hindi po maglilitaw yung ating slideshow. So para magkaparehas na po tayo ng screen na black lang po muna lahat. Okay, at i-resize nyo po muna yung ating text na kakagawa lang. Ayan po. So let's say ganyan lang po muna. And then right click po natin ulit, properties. Lagyan po natin siya ng background color. Select po. And then piliin po natin yung white. And then okay. Dito po sa background opacity, lagay po natin siya sa 100%. Okay, ayun po. Tapos click na po natin yung okay. Okay, para po mag-scroll po ulit, balikan po natin yung ating text with source file. Right click, filters. Add po tayo ng bago nating filter, tapos scroll po. Then okay po ulit. Kailangan po natin ulit i-move itong horizontal speed. Ayan po. So nag-scroll na po yung ating text. Ayan po. So ngayon, bakit dalawa po yung ginawa po nating example ng ating text? Bakit po tayo gumawa pa ng isa pang text? Ang advantage po nitong isang ano po natin, isang ginawa po natin na nag-read from file po tayo is kung meron po tayong changes doon sa nag-scroll po na files, like halimbawa, nasa news tayo, yung ginagawa po ng mga news anchor po natin, yung mga editor po natin doon, pwede po natin ma-edit yun on the spot. So i-open lang po natin yung source file and then pwede po natin ma-edit. So halimbawa, i-edit ko po itong isang ano po natin, Lingayen 3 webinar is over, sabihin na lang natin. And then, click po natin yung file ulit at saka save. Kung mapapansin nyo po, itong text po natin, ayun po, Lingayen 3 webinar is over, sabi niya po. So, dali-dali lang pong nag-apply po kaagad yung text. Na-update po natin kaagad kung ano po yung lumilitaw. Okay po? So, nagets po ba ang ating example? So, balik ko na po yung ating image slideshow. Pag i-click po natin ulit ito is mag-unhide na po. So, makikita na po ulit natin yung ating mga slideshow. So, nasa sa inyo na po kung gusto nyo pa po itong i-resize. Pero, ito pong ating text na may nag-scroll is may limit po ito. So later on, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung alternative para po maging mas maganda po yung ating scrolling text kapag gagamitin po natin siya. So during that time po, hindi na po tayo gagamit ng text kasi nga po, yung nababasa lang ng ating file dito is kumbaga masyadong maikli lang. Okay po? So you can explore po ito sa inyong
bahay kapag tapos na po itong ating webinar. Okay, so tapos na po tayo. So itong intro to image slideshow, media source, and text. Okay po, check ko lang po saglit kung ano po yung mga remaining pa po na hindi pa po natin na-discuss. And then later on po is papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga usually na ginagamit lang po. Okay? So, next na isusunod natin is gawa po tayo ng bagong scene po ulit. So, add po tayo dyan. And then type po natin intro to display capture Windows capture and video capturing device. Okay po. So, okay na po natin. Yan. So, umpisan po natin. Kung mapapansin nyo po ulit, dito sa may program na part, is hindi pa rin po natatanggal yung ating mga ginawang sources doon po sa previous scene po natin. Okay, so para mangyari po yun, na pumunta na po tayo doon sa ating next scene na kakagawa lang natin is click po natin yung bagong scene and then click po natin yung transition. And then click po natin ulit po dito para mapunta po tayo doon sa may dalawang black screen. So, proceed na po tayo. So ngayon po, bakante po ulit lahat ng nasa sources po natin at audio mixer. The next po is mag-add po tayo ulit ng bagong source and then piliin po natin yung display capture. Okay, sa case ko po is hindi ko na po siya i-rename. Mag-stay na lang po siya as display capture. And then click OK po. Ayan. So pagka-click po natin ng OK, mapapansin nyo po na mismong yung screen po natin yung nakikita natin. Okay, so click lang po agad natin ng OK. So ano po bang ibig sabihin nito? Ano po bang nangyayari? So ang nangyayari po ngayon dito sa ating OBS is si OBS ay kinakapture niya yung ating screen. Kung ano yung mismo yung nakikita natin sa ating screen ay kinakapture niya po yun. Kaya nakikita po natin siya. Kung mapapansin nyo, dito sa may screen ko po dito is open po yung aking desktop at nandito po yung aking OBS. Pero kung i-full screen ko na po siya, ayun po, doon po sa ating OBS din is naka full screen na po siya. Okay? So yun po yung ating display capture. Next, isunod po natin yung susunod na source which is si Windows Capture. Ito pong si Windows Capture is pwede po, please lang po maging ano po tayo dito, pwedeng maging alert po tayo dito kasi minsan po is tricky po ito. Okay po? So punta po tayo dito sa may add sign ulit and then piliin po natin si Windows Capture. Yan po. So ngayon po, papangalanan ko siya ng MS Edge. Bakit MS Edge po yung pinangalan ko po? Kasi meron po ako ngayong naka-open na window po dito na Microsoft Edge. So yung Microsoft Edge po is yun yung browser po natin. So ngayon po, gusto ko pong ipakita po sa inyo na ika-capture po natin yung window na yon. So pagka pangalan po natin o lagyan nyo po ng gusto nyong pangalan yung ating source. Okay, kung okay na po sa pangalan, click po natin yung okay. Yan po. Ito po yung bubungad po sa atin sa ating properties sa ating window capture. Dito po sa window, kung i-click po natin dyan, lalabas po yung mga available na programs na nakarun po. Pero in our case, wala po akong makitang Microsoft Edge po dyan. Okay, or ganito na lang po, para po pare-parehas po tayo, open na lang po tayo ng control panel natin. Ganito na lang po, para pare-parehas na lang po tayo. Okay, i-rename ko lang po ito.
right click po dito sa may ating Microsoft Edge, MS Edge, tapos rename, control panel. Kasi alam ko po na baka yung iba po is iba po yung ginagamit na browser. Okay, control panel po. Ayan. So ngayon po, next po natin na gagawin is i-search po natin yung control panel. So, pindutin po natin yung Windows button po natin dito, yung start. Click po natin yung start. Ayan po, nag-click po tayo sa start, tapos i-type po natin control panel para i-search po natin yung ating control panel. Okay, ulitin ko lang po. Windows button, saka control panel. Okay, wrong spelling po ako. Ayun, lumabas na po yung ating control panel. I-click po natin yung ating control panel. Ayun po, lumabas na po yung ating control panel. So ngayon po, balikan po natin si OBS. Okay, balikan ko po si OBS. And then, right-click po natin si OBS, Properties. And then dito po sa window, tignan natin kung nandun na po si Control Panel. Okay po, ulitin ko ulit. Naka-open na po tayo kay OBS ulit. After nating na-open si Control Panel, nandito na siya. Ayun na si ating control panel. Hindi ko makita si control panel. Ayan na po siya. Next is balikan po natin si OBS. Right click kay control panel sa sources. And then properties. And then dito po sa window, check po natin kung meron na po si control panel. Ayun po. Nandiyan na po si control panel. So i-click na po natin si control panel. So ayun po, napapansin nyo sa ating screen ngayon, nakaka-capture na niya na po yung itsura ni control panel. Okay, so okay po na po yan. So balikan ko si control panel. Minimize ko lang po saglit. Pwede ko na po itong i-maximize. Okay, medyo hindi po nagre-respond yung aking PC. So, responding po ang aking control panel. So ayun po, dito nakikita nyo ngayon si control panel. So hintayin lang po natin na mag-respond ulit si control panel. I-entas ko lang po siya muna. Si control panel dito, wala naman. Okay po. Yun. Balikan ko po si control panel. Ayun, wala pa rin po talaga. Hindi pa rin po siya nagre-respond. So, entas ko po siya muna. Okay, pasensya na po dahil ano po, naghahang din po itong laptop ko. Dahil marami na pong naka-open.
Okay po, kaya suggestion ko lang po is i-follow po natin yung yung kung bibili man po tayo ng bagong laptop po natin is for me yung nilabas po ng DepEd is ano pa po yun, sa tingin ko po is kulang pa po yun para po ma-magnify po natin mabuti yung mga chores natin sa school, especially pag mga ganito na pong ganito na pong mga situation. Okay po, kasi we need to go with the flow na nag-advance po yung technology po natin. Okay po. Ayan, nag-black screen po ako dito. Okay? So sa tingin ko po baka kaya naman siguro or baka maka-extend po tayo ng konti since 11, 17 na po. Malapit na po tayo doon sa part na makikita nyo po kung paano natin pagsasama-samahin po yung mga natutunan po natin dito. Okay, balik po tayo dito sa ating OBS. Kung papansinin nyo po, si control panel, even though nandito na siya sa ating sources, wala na po tayong ibang makitang screen kasi nga po si control panel is hindi na open. Okay? So, bukas po ulit ako ng control panel. Ayun po. Pansinin nyo, dito sa aking control panel, nag-open na ulit po doon sa ating Windows Capture. Ayun po. Kung makikita nyo, itatapat ko itong cursor dito sa aking control panel, makikita nyo po doon kung ano yung nangyayari sa control panel ko po. So kung kapalitan ko po itong category, gagawin ko pong large icons. So ayun po, kung ano po yung mismong ginagawa nyong changes dito sa window po na ito, is yun po yung makikita po nila doon sa screen. Unlike po dito kay display capture, na buong screen po yung nakikita po natin. Pero itong si window capture po, itong pangalawa na ginawa natin, na pinangalanan natin control panel, is yung isang specific window lang po na kinapture po natin. So yun po yung pinagkaiba. Okay po? So proceed po tayo dun sa pangatlo, which is yung ating video capture. Yung video capture naman po is ito na po yung ating webcam. So maglalagay na po tayo ngayon ng ating headshot. Okay? Paano po natin gawin yun? Click po natin itong add. And then, click po natin itong video capture device. And then, lagyan po natin ng pangalan na webcam. Okay? And then, okay po natin. Yan lang po natin ng konti. Ayun. Nag-open na po yung properties ng ating webcam. This time po, dito sa device, piliin po natin yung ating webcam. So, ito pong ating webcam po dito. Yung USB 2.0. Ito po, kaya hindi siya nag-appear kasi gamit po siya dito sa may Sir Jan. Yes, sir. Sir Jan. Kaya na mantat der so sounds mo, sir. Choppy, sir, choppy. Choppy, sir. Okay, sir. Sound check, sir. 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 Okay na, sir. Okay na, sir. Okay. So, balik po tayo dito sa ating webcam. So, ulitin ko lang po paano po ba natin ginawa yon. So, para sa ating video capturing device, so punta po tayo dito sa plus.
and then click po natin yung video capture device, and then pangalanan po natin siyang webcam. Okay po, tapos click po natin yung OK. Sa mga nakapaggawa naman na po, balik po tayo dito sa may webcam, properties, right click po natin, and then properties, and then makikita nyo po kung may webcam po dyan sa laptop nyo, ay mag-appear na po yung mukha nyo po dyan. So para po makita nyo po sa akin yung webcam ko, stop ko po muna. Ayan po. So makikita nyo na po ngayon yung aking webcam. Na nakikita nyo na rin po ako ngayon na nagsasalita po. So ayan, pwede nyo na pong i-locate yung webcam nyo kung saan nyo gusto. So di po ba ganito po yung madalas na setup kung halimbawa may mga napapanood po tayong mga nag-vlog, mga nag-share o nag-tutorial. So di ba dito sa gilid madalas dito nila nilalagay yung kanilang headshot or dito po sa corner. O pwede rin po dito sa may gitna. So, depende na po sa atin kung paano po natin i-arrange yung ating mga sources po. Yan. So, tapos na po natin yung lahat ng mga sources po natin. Okay po. So, ngayon, babanggitin ko po sa inyo kung ano po yung mga usually na ginagamit ko lang personally na very essential. Okay po. So sa akin, dito sa mga sources po na diniscuss po natin, ang madalas ko lang pong gamitin po dyan is itong si audio input capture, si text, si video capturing device, si window capture, at si display capture. Okay, itong mga image na yan, image slideshow, is depende po rin naman sa inyong application kung saan po ninyo gagamitin yung ating OBS. Okay, sa akin po, sa pag-vlog ko is, gumagawa din po kasi ako ng mga tutorial videos. Ito po yung mga karaniwan lang po na ginagamit ko. Pero depende po yun sa inyo kung ano po yung application na paggagamitan po ninyo. Okay, ngayon po, ang next na ipapakita ko po sa inyo is yung isang video. Yung video na po yun is yun po yung output ko po sa division para ma-appreciate po natin kung paano po ba nagagamit itong OBS pag talagang natapos na po natin. Kung baga pag nakagawa na po tayo ng ating project. Okay, so anyway, ang output natin dito is video po. Video po yung ating output. Okay? So, share ko po sa inyo yung output ko po na sinubmit po namin sa division nung kami po yung nag-webinar sa topic po na to last week po ata, tama po, last week. Okay? So, pagpasensyahan nyo na po yung aking output kasi ito po yung aking sinubmit. Hintayin lang po natin ng konti. Ang ginamit ko po dito ay yung purely OBS lang po. Ayun, so welcome back sa ating klase. So medyo napatagal tayo sa bakasyon. So hopefully everyone is safe. Pasensya na. Hindi nyo pa pala ako nakikita. Switch natin yung TV. Okay, switch natin. Ayan, so kamusta lahat? So hopefully na naging safe tayo at marami tayong natutunan this pandemic sa ating bahay. Kasi nga, yun nga, nasa bahay lang tayo at nag-stay at home para hindi tayo mapahamak. Okay, so yun nga, nagbabalik tayo. At mag-aral ulit tayo at kailangan nating
mag-adapt sa ating new normal. Okay, pasensya, medyo nag-loading ako eh. Hindi lang ako sanay. So, yun nga po, ako pala ang yung teacher sa General Mathematics. Ako si Sir John Victor A. de la Cruz. Nandyan sa baba, ang yung teacher. Okay. So, before tayo mag-start is meron akong ipapanood sa inyo na video para mas lalo nyong maintindihan yung ating lesson. Explain ko siya kung ano yung relate niya mamaya. Okay, switch na natin ulit yung remote. Yan. Okay. So, napaka-clear, di po ba? Yun yung ating lesson for this hour. Ayun. So, i-elaborate pa natin. So, puntahan natin ngayon yung definition. Okay? So, meron tayong definition dito. So, what is a function? A function really, as our output, equals 3x, tapos ito yung input. Okay, explain ko isa-isa class. So dito, pansinin nyo, yung x is labeled as inputs. Okay? Pre-process lang nila at nagkaroon sila ng what? Okay? Palakihin natin tong video ko ulit. Ayan. So, from few inputs, nag-process sila dun sa DIY and then nakagawa sila ng bagong output. Okay, so yun. Kung papansinin nyo, may mga... So hopefully is marami tayong natutunan even this short period of time. Maraming salamat at sana magkita tayo ulit personally para mas marami tayong matutunan. So yun lang ulit class at maraming salamat. Okay, so yun lamang po yung yung kumbaga short video clip na Pinas forward ko po siya kasi 8 minutes po yung duration ng video po na yon. So ganun po yung possible na pwedeng maging output po ninyo kung magagawa po natin ito ng maayos. So ngayon po, since na-familiarize na po tayo kahit papaano po dun sa mga sources po natin at dito sa ating OBS, is ipapakita ko po sa inyo at sasabayan niyo po ako kung paano ko po ginawa yung video na yon. Okay? So, similar po na, kumbaga i-remake po natin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawa yung video na yon. Okay? So, proceed po tayo doon. So, punta po tayo ulit ng scene collection. Tapos, click po natin yung new. Okay? Dito sa new, lagay po natin ang practice OBS. Okay, tapos okay po natin. Huwag po kayong mag-alala kasi po yung naunang ginawa po natin is nandyan pa rin naman po yon. So para mabalikan nyo po is punta po kayo dito sa may scene collection tapos piliin nyo po ulit kanina yung OBS webinar. Pag i-click po natin yan, babalik po tayo ulit dito. Okay? And then, practice OBS. Okay, so makikita nyo, bakante po siya ulit. Okay? So, proceed po tayo doon. So, ngayon po, i-rename po natin itong unang scene po dito sa my scenes. So, right-click po natin, and then, rename. Lagyan po natin ng intro. Okay? So, kasi, pag ako po yung gumagawa sa OBS is, itong scene po is ginagamit ko siya parang palatandaan. Parang halimbawa, gumagawa po tayo ng pelikula. Di po ba sa mga pelikula, meron pong mga scene yang mga yan, di ba? Nahahati-hati po yung pelikula sa bawat scene. So, yung scene na yun is binubuo ko po siya. Kino-conceptualize ko po kung ano po yung mga makikita sa mga scene na yun. At ina-arrange ko po siya according doon sa sequence. Okay, so this time, I name it intro kasi yun po yung intro po natin. Ayun. Okay?
Next po na pwede natin gawin, ang i-add natin is mag-add tayo ng isang source. Click po natin itong add. Mag-a-add po tayo ngayon ng image. Okay? Click po natin yung image. Tapos pangalanan po natin siyang background. Background image. Ayan po. Then click po yung okay. Kagaya lang po ito ng ating ginawa po kanina. So browse image. Tapos hanapin po natin yung background po na ito. In-upload ko po ito doon sa Google Drive. So pwede po natin itong gamitin para po pare-parehas po tayo. Ito po ang ating gagamitin. Okay, open po natin. Then, okay. So ngayon po, gagawin po natin itong background po natin. So pag background, sasako po natin ito sa buong screen po nitong ating OBS. Ayan po. So nakalatag na po ang ating background. Okay? So next po, same scene ulit. Mag-a-add tayo ng ating video capture device. Lagyan po natin siya ng webcam ulit para hindi po tayo malito. Ayun. Ten po natin ng konti. Ayan. Ayan po. So, nakalagay na po yung ating webcam. Okay. Saglit lamang po, isasabit po namin yung aming green screen po dito. Dito rin na po natin gagamitin yon. Ay, green background po pala. Medyo napunit-punit na po siya kasi naka-stick na po at nagkagulo-gulo na po. Okay, pardon us po para sa aming konting delay dahil napunit po ito kanina. Ayan. Baba natin ang computer. Okay, sorry, baba rin. Okay, baba rin din natin. Ayan. Sir, may cut stick, sir. Okay, sir. Okay, cut stick tayo, sir. Okay, sir. Ayun na po kasi habang nag-webinar po tayo is nag-pull up po yung natin, yung mga katulina po natin dito sa likod. So, hopefully, kaya na po i-support ng mga itong backdrop natin. So, ayan, pwede na po na tayo ngayon na tumapat din po dun sa backdrop po natin na green. Okay, kagaya ng mga nakikita ko po kanina, may mga nag-comply naman po talaga.
Okay, optional lang naman po ito pero ganito po yung kagandahan. Okay, para doon po sa mga may screen na may backdrop po na green, hindi po natin masasabi na maganda po yung result kaagad kasi po parang improvise lang po yung ginawa natin. Pero ganito po yung mangyayari. Okay? Surprise na lang. So, i-follow nyo po yung ating gagawin. So, i-right click po natin dito sa may webcam. Tapos, click po natin yung filters. Okay po? Dito po sa filters, makikita nyo po dito sa may effect filters, mag-add po tayo dyan. Mag-plus po tayo and then makikita po natin yung mga iba't ibang effects. Okay, ang next po na ipipindot po natin is itong chroma key. Okay, dyan po sa chroma key, wag po na natin siyang i-rename, chroma key na lang po. And then, ganyan na po yung mangyayari na effect. Dito po sa key color type, ang piliin po natin dyan ay kulay green. Kasi po yun po yung background po natin. Okay, and then ito po yung mga adjustments. Ito pong similarity is kung gusto po natin na i-adjust na mas masapop niya po yung kulay green. Okay, so pansinin niyo po ngayon, yung background ko is naging parang black na po siya. Pero sa totoo lang po, ang nangyari ay naging transparent na po yan. And then dito po sa smoothness, pwede pa po nating ma-adjust dyan. And then kung na-achieve na po natin yung maximum na gusto po natin is i-close na po natin siya. So, ayan na po ngayon yung ating result. So, kung papansinin nyo, yun nga po kasi hindi nga po perfect yung ating backdrop. Okay? Hindi po siya as in yung magandang klase na backdrop. So, kung titignan nyo po dito sa ating screen ngayon, is as if nandun na po tayo sa ating background. Kumbaga, nandun tayo sa may looban. Okay? So, ayan na po yung ating effect. Okay? Ano po yung susunod? Mag-add po tayo ulit ng another sources and then image po ulit. Tapos, pangalanan po natin siya ng TV. This time, insert po natin yung mahiwagang TV po natin doon sa video po kanina. Okay? Click po natin yung OK. Tapos browse. Hanapin po natin yung TV. Ito pong TV na to is PNG po siya. Ito po yung diniscuss before ni Ma'am Jellyjoy nung gumawa po tayo ng Cartoon Story Maker na kung saan dapat po transparent yung background, na wala pong background po yung ating image para po hindi po siya pangit tignan. So kung i-open po natin yan, so ayun po, ayun na po yung TV po natin. So pwede po natin siyang i-resize. Click po natin yung TV, i-resize na lang po natin siya sa gusto natin. Okay? So kung pansinin niyo po, medyo hindi po masyadong same doon sa kumbaga doon sa pinakita ko po sa inyo. Pero this time is parang gawin lang po natin na mas kakaiba. Okay? Para hindi po siya same na same doon sa aking output po. Okay, next na gagawin po natin is gawa po tayo ng text po ulit. Text, tapos ilagay po natin yung name po natin. Pangalanan natin siyang name. So, lagyan na lang po natin siya ng ating name. John Victor A. De la Cruz. Okay, ayan po. And then, dito po sa baba, hindi ko na siya papalitan ng font. Ng font style. Dito naman po sa baba ay gagamitan ko siya ng background color na kulay blue. Okay? And then, okay. Kung pansinin nyo, wala pa rin po yung background na kulay blue. I-adjust po natin itong background opacity. Yan. So, kung titignan nyo, nagka-background na po yung ating text and then click na po natin yung okay. So, palitin po natin ito.
So you can use your own name syempre po sa ating activity po. Yan, so ilagay natin siya dito. O kung saan nyo po siya gustong ilagay. Okay? So tapos na po natin siya. Ngayon po, meron po akong isang software na pina-install din po sa inyo. Okay? So yun po yung scroll setup, sabi niya. Kung na-install nyo po yun, i-open na po natin siya. Ito po yung software. Itong Dream Scroller. Okay? Nag-collapse po yung ating backdrop. Ayun. So kung mapapansin nyo po, lumitaw na po yung Sir Mix, patulong nga po dito sa pag-hold po ng ating backdrop. So, pagpasensya na po natin dahil po improvise lamang po ito. Galing. Ito po sa gilid, sir. Mas tumiban. Sorry, sir. Ilang, sir? Sir. Okay? So, balik po ulit tayo. Ay tayo naman po namin ulit yung aming backdrop. Ayun, napansin ko dito si Sir Frank, Capitol po yung kanyang background. Ha? Ang ganda. Okay? So, ulitin ko lamang po. I-open po natin yung in-install po nating Dream Scroller po, yung pinorward ko pong installer po dun sa ating materials. Okay, pagka-open po natin yon, double click po natin. Dream Scroller. Yun nga lang po, kung hindi po tayo nag-open nung ating materials, si Sir Mix daw po, hindi niya po na-download. So, kailangan niya po munang i-download at i-install po. So, pupunta po tayo doon sa may ating digitization tools para po i-install po yung mga nandun po na materials. Okay po? So, para mag-open po ito, ulitin ko lang. Pagka-double click po natin dito, may mapapansin po kayong green dyan na mag-appear po kaagad. And then, right-click po. And then, punta kayo doon sa settings. Punta kayo dito sa may gilid. Nandun po yun, nagtatago. And then, okay, dalawa na pala yung nag-open sa akin. Right-click ko yan. Click ko yung isa. And then, right-click ko yun. And then, settings po. Nakaka-follow po ba? Sir Dennis, kamusta yung ating chat? Sir, check ko lang sir kung mayroon. Wala naman sir, wala naman. Okay po. So, ano na po natin? Mabilis na po tayong matatapos. Okay, so, na makikita nyo po dito, ito yung settings niya. Kumbaga. Then, yung sa akin kasi, binawasan ko ng transparency. Okay po. So, ngayon po, i-click po natin itong read from text file. Okay, click po natin yan, mag-check po siya. At i-click po natin dito, yung may tatlong tuldok. I-click po natin yan at hanapin po natin yung ginawa po nating text file po kanina, yung sa notepad, yung nilagyan po natin ng pangalan na source file. Naalala nyo po ba yun kanina, yung gumawa po tayo ng scrolling text? So ito po, source file. Click po natin yan and then open po natin.
And then, dyan po sa inyo, kung na-install nyo po siya bago-bago lang, itong nandito na messages, sabi niya, is i-check nyo po kasi naka-check po yan. So, i-check lang po natin siya lahat. Okay, ayan po. Kung makikita nyo ngayon dito sa screen ko, nakikita na po natin yung laman ng text na ginawa po natin kanina. Ayan po. Pero this time, pwede na po natin siyang i-encode na by line na po para hindi na po tayo mahirapan. Okay? So, kagaya niyan, ilalagay ko na po siya dyan na ganyan yung arrangement para po maging komportable po tayo. So, halimbawa, ito yung unang balita. And then, move kayo sa susunod na line. Enter lang po. Tapos, type po natin yung susunod. Tapos, click po natin yung mag-enter po tayo ulit at mag-type po tayo ng bagong content. Let's say, OBS activity is ongoing. Okay, ayun. So, para mag-apply po siya ulit, click file po natin, file, and then save. So, mamaya-maya po is makikita na natin na nag-apply na po yung ating pinasok na text po dyan sa ating scrolling text. Okay, tignan lang po natin yung bago kung meron pa. Ayun. So, hindi pa po siya nag-apply. So, ang gawin lang po natin is close po natin ulit. And then, need po natin siyang i-reopen. Okay? Exit po ulit. And then, reopen para po mag-apply na siya. And then, buksan natin ulit yung settings. Normal lang po na may lumalabas na ganun na error. Kaya yan po. So, ngayon po, i-try pa po natin i-customize at i-explore po itong ating interface. So dito, pwede nyo po siyang lagyan ng font. Kung ano pong style ng ating font style. Dito naman po sa colors yung background. Okay po. Dito naman po is sa default text. Okay po. So, yung default text, ibig sabihin yung kulay ng text. Itong background is yung background po niya. So, let's say palitan natin ng medyo gray. Ayun po. So, nagpalit na po siya. And then, balik na lang po natin siya sa black. Ayun. So, na-customize na po siya. So, ngayon po, ang gagawin natin, gagamitin po natin yung window capture. So, sabi ko nga po sa inyo, kanina, yung text po na ginamit po natin kanina is may limitation. Minsan po is, pag marami na pong text yung contain po nung ating notepad, is hindi niya na po ilalabas po lahat. So, kailangan po natin gumamit itong scrolling text po na ito. Ito po. So, naka-open pa rin po yan. So, ngayon po, balik po tayo dito. Same scene pa rin po, intro. Click po natin yung add. Tapos, window capture. And then, itype po natin yung scrolling text para matandaan po natin. And then, click po natin yung OK. Diyan po sa window, hanapin po natin yung scrolling text. Ayan po, yung Dream Scroller. So, ayan po. Makikita nyo po ngayon sa screen na lumabas na po yung ating Dream Scroller na window. So, ngayon po, ilalagay na lang po natin siya dito. Okay po. So, itago na lang po natin siya dito kasi may part na hindi po siya masyadong okay? So, i-arrange na lang po natin siya kung saan yung gustong i-arrange. Okay, next po. Add po tayo ulit. Tapos, image.
Lagyan po natin siya ng name na logo. And then, click browse. Saka, hanapin po natin yung logo na nandun po sa material na i-upload ko po. So, yung logo na po yun is PNG po siya ulit. Ibig sabihin is wala po siyang background. Okay? So, in my case, ito po yung aking logo. Ayan. Then, okay ko po. Nakalabas na siya ngayon. I-position po siya natin dito. Para lang po tayong gumagawa nung parang ini-imitate po natin yung mga nakikita po natin sa TV. Okay? Ang kulang na lang po dito ay yung clock. Hindi ko na po siya na-search po kasi kung paano po yun gawin. So, pero you are still free, of course, na i-explore. Alam ko po na mas marami pa po tayong magagawa. So, ayan. And then, lastly, para may dating naman po, ilagay din natin yung isa pang logo. Mag-add source po tayo ulit. Logo. Tapos, SDO1. Lagay po natin ngayon yung logo ng SDO1. Yung PNG din po ulit. Then, open. Click. Tapos, lagay na lang po natin dito sa may likuran po natin. Okay, so kung papansinin nyo, natakpan po yung aking mukha. Kasi nga po, yung SDO1 na logo is nandun po sa may pinaka taas. Para po maging nasa likod ko na po siya, i-move down lang po natin na nasa ilalim po siya dapat nung webcam. Okay? Ayun. Okay? So, i-arrange po natin siya ng konti. Kaya na po siya. Ayan. So, buo na po natin yung introductory scene po natin. So, ngayon po, ganito po yung gagawin po natin. Para mas simple lang po, maglagay po tayo ng isang video. Okay? Para po makabuo tayo ng sarili po natin. Okay? Add po natin ulit. And then, media source. And then, video. Lagyan po natin siya ng name na video. And then, click po natin yung OK. So, kasi remoted to. Browse. Tapos, hanapin po natin yung video na nilagay po natin kanina. Nandun po yun sa mga materials na sinama ko po doon sa ating materials. Okay, ito po siya. Then, open. Then, okay po natin. So, kung papansinin nyo po, nalagpasan niya na naman yung natakpan niya yung TV. So, ngayon po, ang gawin natin para siyang panuorin sa TV, i-resize po natin siya. Ayun. So, i-resize natin. Itapat natin siya dito sa may part ng TV. At i-arrange po natin na as if nasa loob siya ng TV, yung video natin. Ayun po. So, ngayon po, almost buo na po yung ating intro. Okay? So, may kulang pa po tayong isa. Yung favorite ni Sir Dennis, kasi nung pinanood ko sa kanya yung output na to, yung remote daw yung yung pinaka-favorite part niya. Okay? So, mag-add ulit tayo ng image plus image ulit. Tapos, pangalanan natin ng remote. Okay? So, ayun po, nakikita ko po yung time po na nandito ngayon is 11:55 na po. So, yun nga po, pasensya nyo na po kung medyo napahaba po tayo. So, lagyan po natin ng name, yung image na yun na remote. And then, okay. Tapos, browse po natin ulit. Ilagay po natin yung picture ng remote na nilagay ko din po dun sa mga materials po natin. Hanapin ko. And then, itong remote din po na ito is wala rin po siyang background. Open.
Then okay. O ngayon po, i-position po natin itong remote kung saan po natin siya gustong ilagay. Since maliit lang naman po siya, at hindi po siya masyadong so ilagay lang po natin siya dito. Okay? Ayan. Almost complete. Ngayon po, ang gusto kong mangyari is kapag nag-play na po itong video, syempre nag-play na po siya dito sa may ating TV. Gusto natin na i-zoom yan. Syempre kapag nagtuturo tayo at may gusto tayong i-present, hindi lang naman dyan dapat kasi masyado maliit lang po yun. Gusto natin na i-zoom din po yung ating video. So ngayon po, gagawa tayo ng bagong scene. Okay? Dito sa ating scene, mag-add tayo ng bago at lagyan natin siya ng pangalan na full screen video. Okay? Tapos, click OK po yan. So, meron na po tayong bagong full screen. And then, i-click po natin itong transition. Ayan. Para mapuntahan po natin yung bagong scene po natin. So, this time, i-add po natin ngayon yung video na nilagay po natin doon sa kabila. So, add po ulit. Media source. So, i-recycle lang po natin yung ginamit po natin video doon sa kabila para mag-continue lang. So, ngayon, hindi na po tayo mag-create ng new, pero i-click po natin itong add existing. Tapos, piliin po natin itong video. And then, okay po natin. So, nandito na po ulit yung video na yon. So, ngayon, ang gagawin po natin is i-full screen na po natin siya. Ayan. So, ayan, naka-full screen na po siya. So, ayos na po yan. Dito sa intro, okay, balik po tayo sa intro. Kailangan na magre-record tayo ay kasali yung boses natin. So, maglagay po tayo ng microphone. So, kagaya ng ginawa natin kanina nung unang beses. Okay? At tayo ulit. And then, audio, input, capture. Then, pangalanan po natin ng microphone. Ayan po. And then, okay. And then, dito po sa device, yun na po, para lang tayo nagre-review, piliin po natin yung ating ginagamit na microphone. And then, click po natin yung okay. So, since nandito na tayo sa may intro na part, i-click po natin itong scenes ulit, tapos transition. Ayan po. And then, punta po tayo dito sa may intro. So, ngayon po, kompleto na yung ating setup. Ang last thing na gagawin po natin dito is ise-set up po natin yung hotkey. Okay? So yung hotkey po, itong portion po na ito is hindi po ito nasali doon sa webinar po namin sa division, but I will share this to you i-share ko po ito sa inyo para po mas marami po tayong skills, kumbaga advanced po tayo. So gagamit po tayo ngayon ng hotkey. Anong ibig sabihin ng hotkey? Ang ibig pong sabihin ng hotkey ay mag-assign po tayo ng mga letters or pindot po dito sa ating keyboard para po gawin niya po yung mga command dito sa ating OBS. Okay? So paano po ba natin gagawin yon? Dito po sa settings. Okay? Dito sa settings, click po natin. Ayan. Dito tayo sa settings ngayon. Click po natin dito sa part ng hotkeys. Okay. So, mapapansin nyo po dito, sa pinakauna, nag-assign na po ako ng hotkey. So, dito sa start recording and stop recording, I assign F3. Okay po? So, ibig sabihin, kapag pinindot ko po yung F3 sa aking laptop, sa keyboard ng aking laptop, mag-start na po yung recording. So, paano po ba lagyan ng hotkey yan? So, i-click nyo lang po yung start recording. Kung bakante po yan, ipindot nyo lang po yung gusto nyo. So, ako i-click clear ko muna. Magiging ganyan.
So pares na po tayo ng screen ngayon. So ngayon, i-click ko po yung F3. And then stop recording, click ko rin po yung F3 para isa lang po na switch. Okay, next po. Itong F12, pansin niyo, ito yung transition. Ito po yun. So transition, inassign ko siya na F12. So, i-follow nyo po muna pansamantala po itong ano na to, itong switching po na to. And then, next po, itong full screen video. Itong full screen video po is ito po yung scene natin. Yan po yun. Itong nasa baba, ito. Diba? Yan po nandyan, full screen video. Ngayon, meron po dito na nakalagay na switch to scene. Ibig sabihin, kung pipindutin natin dyan, ay itong selector na yan is lilipat siya dito. Okay? Lagyan natin siya ng hotkey, i-assign natin ang F4. Kaya yan, para sa ating switch to scene. Hanapin po ninyo, hindi ko po alam kung pare-pares po tayo ng arrangement, pero hanapin nyo lang po dyan. So ngayon, dito po sa ating hotkey, makikita nyo po lahat ng mga sources at mga content ng ating OBS na sinet up po. So yan po yung ating full screen video. Ayun po yung scene na yan. So lagyan po natin ng F4. Okay? And then next po, itong intro. Kung papansin niyo, marami po siyang laman kasi ito po yung intro natin. Ito po yung mga laman niya. Ayan. So ngayon, dito po sa intro natin, gusto ko po na ipakita yung remote. Napansin niyo po yung remote kanina kung paano po siya ginawa. So di ba? Nag-show and hide po tayo doon. So mag-ascend din po tayo ng hotkey dito. So tapos na po natin yung F4 na switch to scene. So ngayon maglagay po tayo ng dito sa remote. Ayun. I-assign natin yung F5. And then hide remote, F5 pa rin po para kumbaga isa lang po yung pinipindot natin. Okay? Next po, tandaan po natin yung mga ina-assign natin. Ganon din po yung video. Saan yung video natin? Yung nilagay po natin dito sa my TV. Ito, show and hide din. So lagyan natin ng F6 at sa hide, F6 din. Kasi yung video po natin, once na in-hide po natin siya, once na hinide po natin siya, hindi po natin siya makikita dyan. Pero pag in-hide ulit natin siya, magre-replay po yung video. Uulit po siya sa umpisa. Okay? So, tapos na po tayo. And then, ayan po. So, itong mga iba po dito is, depende na po sa inyo kung gusto nyo pa pong lagyan sila ng hotkey. Okay? So, umpisahan na po natin. So, pagka okay ko ito, mag-apply na po yung mga hotkey. Okay? So, unahin po natin yung sa full screen video po. Ano po yung inassign po natin full screen video na hotkey? Ano yung nilagay po natin doon? Okay, recheck po. Okay, so we have F4. Maraming salamat po, ma'am. So kung ipipindot ko yung F4, pansinin niyo po, yung F4, ayun po, bumaba yung selector po natin. Yung preview po natin is nag-iba, di po ba? Okay? Napansin niyo po, balik ko po ulit sa intro. And then ipindot ko po ulit yung F4. Ayun po, lumipat po siya doon sa my full screen video na scene. So ngayon po, yung preview natin is nasa full screen video na scene na po. Pero dito sa program natin, ang nag-play pa rin po is si intro na scene. So ngayon, gusto ko po na i-transition na po si full screen video. Ipapasok ko na siya. Testing lang po natin. So ano yung transition natin? So we have F12. Yun po yung naka-assign po doon. Tama po? F12. Yes po. So ipindot po natin yung F12 ngayon. Ayan po. Napansin nyo po na si full screen video na po yung nandun sa may kabila. Okay? I-check ko lang po, hindi pa rin po nag-play yung ating video.
Ayun. So mag-play po siya na mag-isa po, mga ma'am and sir, sa ating next ano. Ulitin po natin, since F12 po yung ating transition, click po natin yung intro, and then click po natin yung F12. So babalik po yung ating intro scene dyan sa may program. Ngayon po, maging ano na po tayo, maging focus po tayo dito sa program. So yan na po yung nakasalang. And then, yung video po, ano po yung nilagay po nating hotkey po dyan sa video kanina? So we have F. Okay, F4. pindutin po natin yung F4. Ano, yun po yung intro po pala. Yun po yung F4, yun po yung pag-move dito sa may scene. Pero yung ano po is F6. Okay po. Yung F6, kung pansinin nyo po F6, nawala po yung video doon sa TV. Napapansin nyo po? Ayan, pag F6 po yung pinipindot natin. So, iyong puna natin. So, napansin nyo itong video dito sa may baba, yung mata dyan is nagkaroon siya ng parang ikes. Ibig sabihin, hindi po siya nag-show. Pag ipipindot po natin yung F6 na inassign natin sa show and hide na hotkeys natin sa video, is maglilitaw po siya ulit. Okay? Ganon din po yung remote. Nandyan pa po yung remote. So yung inassign po natin sa remote kanina is yung F5. Tama po? So ipindot po natin yung F5 ngayon. Pansinin niyo yung remote. Ayun, nawala po yung remote. Nag-hide po siya. And then F5 ulit, mag-show po siya ulit. Okay, so ngayon po, i-set up po natin siya initially na naka-hide po yung ating remote. Pindot po natin ulit yung F5. Ayan. So dahan-dahan na po tayong naka-set up. So ngayon po, gagawin na po natin na para po tayong magpapanood o mag-represent ng isang video sa ating mga estudyante kung sino man po yung ating viewers. So this time ngayon, magre-record na po tayo. Okay? So dito po tayo, mag-focus po tayo sa dalawang screen na po ito. So, sa una po, pag hindi pa po tayo sanay, is medyo nakakalito po siya. Pero, yun nga po, i-guide ko po kayo throughout the step. Kumbaga, i-record po natin na habang step by step. Okay po? So, start na po natin. So, ano po yung hotkey po natin para sa record? Okay, so yung hotkey po natin sa para sa record is F3. Natatandaan niyo po ba? Opo. Okay, so yun po. So ngayon, ang plano natin is i-introduce muna mag-introduce muna tayo ng sarili natin. Okay? So ganito yung gagawin ko. So demo lang po muna. So ipipindot ko na po ngayon yung F3 para mag-start na po yung record. Okay? Pagkapindot ko ng F3, mapapansin nyo dito, mag-start na po yan. So F3, pindutin ko na. Ayun, nagre-record na po siya. Ibig sabihin, yung program po na nandito sa may right screen po natin, is ito na po yung nakukuha. Okay, so start po tayo. So welcome po sa ating klase sa araw na to. So bago tayo mag-start, meron po akong ipapanood sa inyo class na isang video. Okay? Saan ba yung remote natin? Para ma-play na natin sa TV. Okay? So ngayon po, ilalabas po natin yung remote para kumbaga meron po siyang effect. So ipindot po natin yung F5. Ayun. Ayun yung remote. Switch na natin. So ngayon po, since na-switch na natin, i-click na natin yung F6 para lumabas yung ating video sa TV. Ayun. Okay? So, yan po yung video. Okay, para mas makita nyo po ng full screen, ipapakita ko po sa inyo. So, ngayon po, i-click na po natin itong F4 para si scene po natin ay mapili niya na si full screen video at click na po natin yung F12. Pagka-click po natin ng F12, ayun po, mag-transition na po siya doon sa video po natin. Pero during that time, okay po, so hayaan na po natin yung play, yung video na nag-play. During that time pero, yung full screen video na scene na yan,
is hindi na po natin maririnig yung boses natin na nagsasalita kasi wala na po dyan yung microphone na source. Okay po? So ngayon, kunwari, tapos na natin siyang ipinapanood sa mga bata, balik po tayo dito sa may intro, click po natin dyan, o pwede rin nating assignan ng key. So F12 tayo ulit. Ayan. So, sabihin natin na, okay, tapos na nating pinanood yon. So, patayin na natin yung ating TV. So, ilabas natin yung remote. So, nandyan na siya. Pindutin naman natin ngayon yung F6 para mag-off na yung TV. Ayan po. So, nagkaroon na ng interaction. So, ngayon po, ang gawin natin is ipindot po natin ulit yung F3 para mag-stop na yung video. Ayun po. So, nag-stop na po yung video natin. Ibig sabihin, nag-save na po siya. So, panoorin natin ngayon yung ating ginawa. Okay? So, pasensya na po kayo kung talagang mabilis lang po, pero ganun po talaga dapat ang pacing po nun. Pero para po sa atin, pag-practicean po natin na pakunti-kunti lang po muna, and I'm sure, mamamaster po natin siya. Paano po natin mapapanood yung video na ni-record po natin? So, punta po tayo dito sa file. And then, show recordings. Click po natin yan. Ayun po, ito po yung pinaka-latest. So, panoorin po natin siya. Ayun, nagre-record na po siya. Ibig sabihin, yung program po na nandito sa may right screen po natin is ito na po yung napukuha. Okay, so start po tayo. So welcome po sa ating klase sa araw na to. So bago tayo mag-start, meron po akong ipapanood sa inyo class na isang video. Okay? Saan ba yung remote natin? Para ma-play na natin sa TV. Okay? So ngayon po, ilalabas po natin yung remote para kumbaga meron po siyang effect. So ipindot po natin yung F5. Ayun yung remote. Switch na natin. So ngayon po, since na-switch na natin, i-click na natin yung F6 para lumabas yung ating video sa TV. Ayun. Okay? So yan po yung video. Okay, para mas makita nyo po ng screen, ipapakita ko po sa inyo. So ngayon po, i-click na po natin itong F4 para si screen po natin ay mapili niya ang full screen video. Ayan. So, sabihin natin na, okay, tapos na natin yung pinanood yun. So, patayin na natin yung ating TV. So, ilabas natin yung remote. So, nandiyan na siya. Pindutin naman natin ngayon yung F6 para mag-off na yung TV. Ayan po. So, nagkaroon na ng interaction. So, ngayon po, ang gawin natin is ipindot po natin ulit yung F3 para mag-stop na yung okay. So, yun po yung ating output. Okay po? So, ito po yung ating OBS. Ito po yung kabuuan ng ating OBS at ganun po yung mga possible na maging output po natin. So, alam ko po na dahil po sa pagiging resourceful po natin bilang mga teachers, alam ko po na ano po tayo dyan, magaling po tayo dyan. Mas marami pa po tayo at mas maganda pa po yung mga possible na magagawa po natin. At ito pong OBS Studio po na to, OBS Studio software na to, I suggest po na kapag gagamitin po natin ito is collaboration. Kumbaga may team tayo. OBS will works best kapag meron po tayong team. Bakit po? Paano po nangyari yon? Para pong merong director. Meron pong in charge doon sa nagpipindot ng hotkey. Meron pong umaarte sa camera
meron pong in charge po dun sa mga kung ano-anong mga pipindutin pa po dyan at magiging mabilis po yung pacing po natin. In that case, maganda po yung kalalabasan po ng ating video presentation. Okay? So, yun lamang po. Any more question po? So, yun na po yung ating OBS. So, ngayon po, pwede nyo pong i-open yung ating mic para po magkaroon po tayo ng question and answer portion. Regarding po dito kung meron man po. Sir Dennis, Yes, sir. okay naman po ba yung ating messenger? Okay lang, sir. Okay lang. Okay po. So, yun nga po, wala po tayong nakikitang questions po ngayon. Hopefully is, yun nga po, alam ko po na hindi po talaga po natin masusundan po ito ng minsanan. Pero pwede po nating i-review po yung video po na to. And then, yun nga po, pwede rin po nating i-visit. Okay, anyway, yung mga pino-forward ko pong ibang video doon sa ating group chat is, honestly, is sa akin po yun. Kumbaga, YouTube channel ko po yan. Yun nga po, i-take ko na yung opportunity para i-promote na po yun. So yung channel na po yun is yung Texture Education. Okay, so yung channel na po yun is nagko-contain po siya ng mga tutorials po sa ICT. Okay? So, pwede po kayong mag-subscribe sa channel na po yun para sa mas marami pa pong video. At yun nga po, makikita nyo po yung mga na-discuss ko rin po dito. Okay po? So, as lang po tayo ulit, one more time, magkaroon po tayo ng question and answer portion kung meron pa po kayong mga katanungan o clarifications regarding po sa paggamit po ng OBS. So, anyone po? So, ayun. I think baka wala na po. And then, kung meron man po, baka ma-encounter na po natin yan sa pagtra-try po natin. Feel free lang po na kumontak po sa amin personally. Okay? Check ko lang tong chat. Meron pong ano po dito. Okay. From Ma'am Amor po. So, congrats sir. So, maraming salamat po. Yun nga po, ulitin lang po namin. Itong webinar po natin is, yun nga po, nag-i-end siya ngayong araw. Pero, yung pag-guide po namin sa inyo regarding these topics is, hindi po siya nag-i-end sa ngayon. So, pwede nyo po kaming i-contact personally. Okay? And then, yun nga po, since overtime po tayo, hindi ko na po napakita po sa inyo, yung kung paano po natin gawin po yung sa Cartoon Story Maker. Okay po? So, gawa na lang po ako ng separate video tutorial na lang po when it comes sa paggamit ng ating Cartoon Story Maker sa ating OBS. Okay? Yun po yung is supplemental po siya doon sa tinuro po sa atin ni Ma'am Jelly Joy po doon sa day 1 po natin. So, nasa sa atin po ngayon kung saan po tayo mas comfortable. So, yung kay Ma'am Jelly Joy po is yun nga po, naging resourceful lang po tayo doon. Kasi usually po, ang kabisado po natin is yung PowerPoint. Even though may kahabaan siya ng konti na method, pero ang tinitingnan po kasi natin dito is kung saan po tayo comfortable. Okay po? So, yun po yung punto natin dito. We are giving you yung mga options para po may mapagpilian po tayo, especially this situation po natin ngayon na kinakarap natin. Yes, ma'am? Paano mabawasan yung unwanted sound? Paano po? Mabawasan yung unwanted sound. Yung unwanted sound po. So number 1 po dyan is yung po natin, yung environment po natin, ma'am.
So, of course, ideal po is nasa isang lugar po tayo na tahimik. Okay po? Wala bang apps para mabawasan, sir? Kasi usually yun ang pinakamahirap. Opo, Yung- correct po kayo, ma'am. Yun nga po, meron pong apps po na magagamit at mismong nandito sa loob ni OBS. Yun nga lang po is dahil po sa kahabaan po talaga kasi si OBS po kung i-explore po natin siya is marami pa po siyang features po. Kumbaga yung na-discuss po natin sa kanina is mga basic lang po. Pero dahil po dyan sa question nyo na po yan, ma'am, ano po, igawan ko po siya ng video tutorial po ulit para po, hindi po siya totally na makakancel po yung mga noise background po natin, pero mai-eliminate lang po natin siya, mababawasan po natin. Pero yung isa naman pong option po is hardware. Okay, may mga nabibili po tayong headset sa mga nagbibenta po ng mga electronics devices po, yung tinatawag nating headset with noise cancellation. Yun nga lang, ang drawback nun, Mahal. medyo may kamahalan po. Okay po, tama po kayo, ma'am. May mga around 2K po yung minimum po nun. Okay, na ano po niya, na price po niya. And then yun po yung usually na ginagamit ng mga nag-EESL, yung mga online teacher po natin. So yun po yung ginagamit po nila. But I think po, yung headset na po na yun na may noise cancellation is the best pa rin po talaga kung meron po tayong parang place kung saan tahimik talaga. Okay po? So yun po yun, ma'am. Pero dito sa OBS, meron po tayong way kung paano natin ma-prevent or ma-lessen kahit paano po yung noise na yun. And then, yun nga po, gawin ko po yung best namin na mailabas as soon as possible kung paano po magawa yun sa pamamagitan ng isang video tutorial. Okay po, na-address na po ba, ma'am, yung question po ninyo? Opo, kasi usually dito sa lugar namin, nasa tabi ng kalsada, tapos Opo. maraming aso. Puyat kang mag-record, ang hirap. Correct, ma'am. Na ano ko rin po yan, na experience ko. Minsan sa kapitbahay may nagmumura pa. Yun po yung nakakatawang Taran-taran. experience. Habang gumagawa ka, background mo taran-taran kasi kunakantahan yung apo. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Yun ang pinaka-problema pag mag-record. Yes, ma'am. Okay po. So, pero yun nga po, yung nabanggit ko is it's either i-configure natin tong OBS or bumili po tayo ng ating noise cancelling microphone. Thank yun you, nga lang. sir. Opo. I like your lesson today. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Okay po. Meron pa po bang question? Okay. This time, kasi mag-12:30 na po, i-clear po natin yung ating questions po sa output. Okay, kasi mukhang hindi po kami nagkaintindihan dito sa namin, sa committee po namin. So, baka narinig niyo po ako nung isang araw na nagsabi po na na each participant po is magpro-provide po siya ng output per day. Pero po ang naging arrangement para ma-finalize po, day 1, per school lang po yung ating output. Kumbaga, doon sa diniscuss po ni Ma'am Jelly Joy, halimbawa sa Lasip National High School, isang output lang po kami doon. Per school lang po tayo. And then day 2, isang output lang po ulit sa isang school. Kumbaga, magkaroon na lang po tayo ng collaboration. Kumbaga, i-assign na lang po natin yung ating mga kasamahan na nag-webinar po ngayon. And then, of course, ngayon, day 3, isang output lang din po sa isang school. Ngayon po, paano kung nakasabit na po kami, sir, ng individual? Then, mas the best po yun, mga ma'am answer, kung nakapag-submit po tayo individually sa bawat topics po na diniscuss po natin. Okay po, ulitin ko lang po, yung deadline po natin is until Friday po next week. So, bakit po kami nag-decide na ganun lang po at hindi po masyadong mag-strict sa output? Kasi po, we need to give you time na makapag-prepare din po para sa school rollout naman po. Okay, kagaya nga po ng concern po dati ni Ma'am Amor about sa, yun nga po,
alam po natin na marami na po tayong webinar na na-attendan, pero ano po kasi, mandated din po kasi tayo ng DO na gawin po natin ito. So, dito sa Favor, district, sir. yes, ma'am. Humingi ng favor. Yes, ma'am. Favor po. Ma'am, choppy po kayo, ma'am. Ano po, sir, pwede pong i-request na lahat ng kailangan ng papers in audio, pwedeng isend nyo na sa group para hindi na kami mahirapan pag mag-roll out. Sure, ma'am. Kahit yung sa paperworks po nito, yung pag-submit po natin sa district, yung mga pre-prepare po natin is si Ma'am Marites po yung yung in charge. I-follow up po siya na i-forward po sa inyo yung mga materials po natin. Kahit And then, yung mga matrix, sir, ganon. Opo, nandun na po yun, ma'am. Yung mismong template po yung ibibigay po namin sa inyo. Thank you, sir. Opo. Para edit lang ng mga pangalan. Correct po, ma'am. Correct po. And then, yun nga po kasi, di ba po, last year, gumawa po tayo ng mga quality forms. Alam ko po na meron po tayong quality forms sa school. Kumbaga, yung template na ibibigay sa atin is general lang po yun. Gamitin po natin yung quality forms na nasa school po natin. Pero yung template na kung ano yung content noon is i-pattern na lang po natin doon sa ilalabas ni Ma'am Marites. Kasi alam ko po na pare-pares naman po tayo kasi nag-meeting po yung mga school head po natin. Thank you, During that sir. time. Okay po, ma'am. Welcome po. Okay po, any more question pa po? Ayan. So I think ano na po, clear na po sa ating lahat. So, yun nga po, in behalf po sa team ng district na nagtulungan para ma-organize po yung webinar po na ito is we express po yung pasasalamat po sa inyong lahat. Alam po natin na mahirap po yung situation po natin ngayon dahil sa sa crisis. And then we are still doing our best na magawa po yung trabaho natin kahit na nasa bago po tayong setup. Expect po na mas marami pa po tayong webinar in the future para mas marami pa po tayong matutunan. Okay po, and then yun nga po, i-express din po natin yung gratitude natin kay Ma'am Maricel Palma, ating beloved PSDS, which is na matratransfer na rin po sila sa ibang district this coming week po. Sa inyong lahat po, maraming salamat po dahil even though marami po sa atin yung nakaka-experience ng for slow internet connection is nag-stay pa rin po tayo para sa ating webinar. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Sir Mel. Sir Mel, it's your time to shine na. Okay, so narinig natin ang session ni Sir John Victor de la Cruz. Thank you, sir, for that very comprehensive session. Even though medyo mahaba-haba, at least may mga learnings pa rin, new learnings na natutunan namin on your session. Kaya you deserve a round of applause. Okay, so we're done with our 3-day webinar. So I hope everybody learned something new with regards to this different materials, yung digitization. We learned about Cartoon Story Maker, Adobe Reader Editor, and then the last one, which is the OBS. So, I'm hoping everybody na itong natutunan natin dito will be applied in our respective schools. Okay po. So, once again, thank you so much sa lahat ng mga participants ng buong Ligayen 3. And mabuhay po tayong lahat. God bless.